Hello, collective. Love reading po ulit tayo. General reading, love reading. Kamusta po kayo? Ayan, thank you po sa pag-drop by para manood ng reading. Ayan. So, itong reading na to, syempre, card reading lang po ito. Kunin nyo lang ano yung mga part ng reading na ito na applicable sa situation ninyo. Siguro naman hindi ko na-explain kung ano ibig sabihin ng applicable. Alam nyo na yan. Gawin nyo lang guide, pero wag nyo seryosohin kasi ito naman ay card reading lamang. Pwedeng totoo yung sinasabi ng cards, pero pwede rin namang mali yung mga napipick up nating energies dito. No? And by the way, kahit naman anong lumabas dito, kayo naman ang merong control sa mga decisions and actions ninyo. Okay? So, kapag ka nanonood kayo ng reading, lawakan ninyo yung pangunawa ninyo. Okay? Kahit na ano pang zodiac sign ninyo, general reading naman ito. No? As long as nakaka-relate po kayo. And syempre, kung nakaka-relate kayo, nagugustuhan nyo naman yung reading, don't forget to leave a like, a heart, pa-comment, and pa-follow and subscribe na rin po. Side piece, ano to? Secret romance. So, itong mahuhugutin ko oracle cards, maaaring ito yung mga situation na napipick up kumbaga, ito yung mga energies na napipick up ng cards, depende po sa situation ninyo kung nag-a-apply. Okay, for some of you, maaaring makarelate kayo. For some of you, pwede rin namang hindi. Okay, side piece, secret romance, hidden affairs. Ouch! So, ang sinasabi dito, pwedeng hindi ka, alam mo yun, hindi ka nire-reveal in public, pwedeng patago, pasikreto, yung romance ninyo. Hidden affairs, pwedeng hindi ikaw yung number one, pwedeng ikaw lang yung second choice. Aray ko. Tapos, kukontakin ka lang tuwing gabi, matutulog, or nasa mood lang ng, alam mo na. So, kung nag-check sa'yo yung mga binanggit ko na yon, baka isa ka dun sa, para sa inyo itong reading na ito. Ano pa? Ito yung mga tipong, yung booty call lang, paggabi lang, kakausapin ka, pag tamang tag-ano lang siya, tsaka kanya kukontakin. Alam mo yun. Kumbaga, pang bedroom ka na lang, pag matutulog na lang, dun lang siya nagkakaroon ng gana sa'yo, or yun lang yung use mo sa kanya. O crossroads, important choices. Okay, for some of you, you are at crossroads, no? Pwedeng may mga life-changing decisions daw dito. Merong mga situations wherein kailangan mong mamili ng path. Merong fork, fork in the road ba yun? Payday, baka yung iba, ayan na yung hinihintay ninyong sahod, pera. Ayan na yung ine-expect ninyo. Merong iba dito, pwedeng financial rewards. Ayan na yung pagpasok uli ng pera. Wow. So, magkakalaman na uli yung ninyo, bank account ninyo, yung ATM ninyo, yung bulsa ninyo. O kaya yung e-wallet ninyo. Basta merong parang may pagpapasok na pera paparating na pera. CEO energy, taking control, natural leadership.
Boss energy, ano yan? CO energy, oh. Wow. Oh, it could be success. It could be mga, yung iba dito, pwedeng bonus yan. Pwedeng mga incentive yan, yung pera na papasok. Pero pwede rin namang sahod or may magbabayad sa'yo. Alam mo, itong CEO energy, ibig sabihin yan, lakasan mo yung loob mo. Kailangan mong mag-take charge tungkol dito sa situation na ito. Ayan, mag-take control ka, maging confident ka. Ikaw ang mag-take charge dito sa situation na to. Ikaw dapat ang magpatakbo ng situation, mag-manage. It could be na parang meron something na i-assign sa'yo. Leadership role eh. Baka naman yung iba sa inyo, parang mag-level up kayo na kayo yung maging leader dyan sa grupo ninyo or baka ma-promote kayo. Trust the signs, paying attention to guidance, universe speaking. Oh, so merong mga signals na ipapadala sa'yo yung divine dito. Ayan, no? Mag-pay attention ka dito sa mga palatandaan. I-follow mo yung guidance ng divine. Di ba pwedeng merong kayong major decision na gagawin sa crossroads. Halimbawa, pwedeng magde-decide kayo kung magre-resign kayo or i-grab ninyo yung offer sa inyo, bang opportunity. Para kasing may major na parang may next big move ka na gagawin dyan sa crossroads na yan. Yan ang nakikita ko, magsasucceed ka, ayan, magkakaroon ka ng magkakapera ka or magkakaroon ka ng increase sa sahod mo, and at the same time, parang maa-assign ka sa leadership role. So, yun yung mga general energies na nauna natin na pick up. Ano pa? Friend zone. O yun nga, iba sa inyo. Etong tao na to, hindi mo ma-figure out eh. Ano ba talaga kayo? Kasi paggabi, sinisweet talk ka niya, alam mo yun, chinachat-chat ka, mini-message ka ng mga sweet nothings, pero parang hindi naman siya nagbibigay ng confirmation kung ano talaga kayo. Hindi ka rin naman niya nililabel as jowa. Hindi naman niya nilalagay na may relationship kayo. Sinasabi kasi dito, pwedeng friend zone ka lang. Alam mo yung platonic trap. Pwede ring one-sided lang, unreciprocated yung feelings. Ouch. So, anong sinasabi niya? Know your worth. Alam mo kung talagang importante ka sa buhay nitong tao na to. Hindi ka niya kukontakin pag magpapaantok lang siya. At kung talagang meron kayo, ililigal niya yun. Hindi ka niya i-hide na as if top secret yung relationship ninyo. Hindi yung mga tira-tirang oras lang yung ibibigay niya sa'yo. Mafe-feel mo naman eh. No? Marami lang talaga sa inyo yung andyan na nga yung red flags, kinakagat ka na, pretending ka pa na hindi, di ba? Minsan, sinasampal ka na nga ng red flag nagmamanhid-manhidan ka pa, di ba? Ayan, by the way, kung gusto niyo maka-avail ng exclusive perk sa akin, dumiretso kayo dun sa FB page ko, kayo po yung mag-PM sa akin. Mag-avail po kayo ng
subscription. Ayan. Yung subscription naman na yan, kung nagustuhan ninyo, pwede nyo ituloy-tuloy. Pero you can cancel anytime. Okay? So, yun lang naman yung way para maka-avail kayo ng exclusive perks sa akin. So, nag-iisa lamang po yung official FB page ko, Purple Team Meta Verified, may check. Maraming scammers na gumagaya sa page ko. Be careful. Ang gagawin nila, i-add friend kayo or i-message kayo para mag-offer ng kung ano-ano, maghingi ng kung ano-ano. Hindi ko po ginawa yun kahit kailan. Kaya yun yung pala tandaan na fake yung kausap ninyo. Okay? Hindi po ako yung nag-aalok-alok ng mga kung ano, kung kani-kanino. Ha? Wait lang, nadidistract. Lipat ko to dito. Ayan, mas kita. O, di ba? High Priestess. O, kung matalas ang pakiramdam mo, gets mo na agad kung itong tao na to, ginagawa ka lang parang spare tire. Or ginagawa ka lang pampalipas oras. Ayan, use your intuition, High Priestess. O. Tsaka merong mga may mga signs ang divine pinapadala sa'yo. May mga senyales na, alam mo yun, may mga clues na pinapadala sa'yo. Knight of Pentacles. King, ma-Pentacles, so ma-Earth. Pwede may mga Earth dito. Pero pwede rin may water. Fire. Actually, kahit naman anong sign kasi nandito yung fire, air, earth, and water energies. Wow. Ito yung mga patritimes Ito yung mga tipong susundatan ka ng romantic. Pero alam mo yun, parang every time, pag mag-isa ka na lang, parang mapapaisip ka na, okay, wait lang. Parang nagmumukha kang tanga kasi feeling mo, ikaw may nararamdaman ka dito sa person na to. Pero siya, parang weird kasi parang wala namang kayong label talaga, alam mo yun. So yun, parang ang feeling nito, ang feeling mo dito, ikaw pa ngayon yung parang tanga na nakikiramdam pa. Kasi hindi mo na kasi talaga kailangang magmala Sherlock Holmes para lang ma-detect mo kung talagang ginagago ka or alam mo yun, pinaglalaroan ka lang na itong person na to Mafe-feel mo Six of Wands, kung talagang seryoso siya sa'yo, ipapakilala ka niya sa family niya, no? Ililabel ka niya talaga as someone na special sa kanya. So, kapag ikaw, palagi mo na lang nahuhuli yung sarili mo na parang PG na PG ka sa attention nito or recognition dito sa tao na to, red flag na kagad yun na malaki. Ayan hinahanap mo ano ka ba talaga para sa kanya? Kapag lagi mo yun naiisip, yun pa lang isang malaking sign na yun na alam mo yun, mali talaga tong person na to para sa'yo. Kasi ang totoong love, hindi dapat guessing game to 'Di ba? Ano yung mind reader ka ba? Siyempre hindi. Dapat nafe-feel mo Dapat kung talagang meron talaga, kung meron talagang feeling sa itong tao na to, hindi mo kailangang maging psychic para lang ma-detect yun. Kasi ipapakita niya yun, ipoprove niya. May mga signs talaga sa mga simpleng bagay lang. Pero ito para ka pang alam mo yung parang treasure hunter na kailangan mo pa talaga ng mapa para ma-navigate mo. Magre-research ka pa talaga para lang mahanap kung ano ba talagang meaning ng mga actions niya. Ano ka ba talaga? Ano ba talaga yung connection ninyo sa isa't isa?
no? Hmm. Maaaring ikaw, may feelings ka, maaaring para sa'yo, seryoso ka, pero siya, ang tanong ko ba, ano ba yung mga nakikita mo? Ano ba yung mga actions na ginagawa niya? Nababackupan ba yun? Kumbaga, yung mga iniisip mo, nababackupan ba ng mga actions niya yun? Sabi nga nila, action speaks louder than words, di ba? So, hindi sapat na, actually, ito nga, parang nasisense ko nga dito, ultimo sa words, baka, alam mo yun, wala naman talaga siyang mga binibitiwang salita na I love you. O, alam mo yun, parang ang weird na meron kayong closeness, kapag gabi lang, kung kailan lang convenient sa kanya, kung kailan lang siya may oras, doon ka lang niya i-chat, i-text, i-message, no? So, ikaw naman, para kang si Madam Auring, na kailangan mo pa ng crystal ball, ayan, high priestess, napakiramdaman, no? Kailangan mo pang tubuan ng psychic abilities, ng intuition, para lang mabasa mo itong tao na to. So, yun yung desperate energy na nafe-feel ko dito sa connection niya. Ayan o. Madalas, nag-i-stay up late ka, napupuyat ka, isip ka ng isip, or madalas naghihintay ka nga na i-message ka niya. Pero hindi naman laging ganun yung case. May mga times na naghihintay ka lang, napuyat-puyat, nabot ka na ng umaga ng kakahintay, tas wala ka namang nahintay na message or text or scene mode. Alam mo yun? Hindi mo nga alam kung online siya, hindi. Baka mamaya naka-restrict ka pa pala sa settings niya. Kasi no doubt ikaw may feelings ka eh. No doubt ikaw sure ka sa sarili mo eh. 'Di ba? Siyempre ikaw nagde-demand ka rin naman ng same attention from this person. Kaso nga, pwedeng hindi yun yung nakukuha mo. That is why nagkakaroon ka ng stress. Nafu-frustrate ka with the Nine of Swords. And this person is always leaving you, ano ba yun, haggard. And pati ikaw, sinisecond guess mo na rin yung sarili mo bukod sa pagse-second guess sa kanya. O, di ba? So, ikaw, you decide. Ikaw ang magsabi. If this kind of connection, ito ba talaga yung gusto mo? Ito ba talaga yung, deserve mo? Sabi ko nga hindi ka naman kailangan maging psychically gifted like the High Priestess para lang ma-detect mo yung mga losers na, alam mo yun, na ginagawa ka lang reserba or palipas oras. Ayan o, Six of Wands, you deserve better. Hindi yung bare minimum lang, yung mema lang. Oh, bare minimum, yung mema lang eh. Tira-tira lang, alam mo yun. Kung siya, nabibigyan mo siya ng oras, nabibigyan mo siya ng, kumbaga, generous ka sa, sa pagbibigay mo sa kanya ng time. Dapat ganun din siya. Diba? And hindi mo kailangang pagpalimusan yun. Hindi mo kailangan magmakaawa para lang gawin niya yun sa'yo. Dapat matik yun. Kung talagang love ka niya. So, kung karamihan sa mga sinasabi ko dito may check sa'yo, alam mo na ibig sabihin nun, bagsak. Di ba? O ano pa, Eight of Wands. Eight of Wands. Ito yung nadaan ka lang sa speed eh. Alam mo yun, nadaan ka lang sa bilis. Pwede nga bilis-bilis lang ng mga pangyayari, tapos ikaw naman parang naniwala ka kagad na yung mga pinapakita niya, may connection kami, chorba-chorba, ganyan-ganyan. So, minsan, ganun talaga, minsan may fault din tayo, kasi minsan, fall agad tayo, naniniwala agad tayo. Hindi ko naman sinabing lagi ka nalang maging praning na isipin mo lahat manluloko. Pero, alam mo yun, pakiramdaman mo rin, makikita mo rin naman kasi talaga yung mga signs.
King of Wands. O, charming, na in love ka kagad, na charm ka kagad netong person na to. Siguro attractive, alam mo yon, sexy, macho, talagang good looking siya, popular, malakas ang dating, sex appeal, alam mo yon. May personality na nakaka-crush agad. So, feeling ko lang kasi mabilis eh. Pwedeng magaling lang talaga din tong magpa-cute, dumiskarte, magpa-full, and at the same time, na-combine pa na good looking din siya, di ba? Tapos nadadaan ka pa nung sabi ko kanina, yung mga paroma-romantic, alam mo yun, mga patwitams. So ngayon nakikita ko parang nangangapa ka pa ngayon, ikaw pa ngayon yung na-stress, ikaw pa yung na-haggard, ikaw pa ngayon yung nangangapa kung asan ba ako sa'yo. Di ba may kantang ganon? Asan ba ako sa'yo? Di ba? O ngayon, ikaw pa yung kumakanta ng ganon. Kasi pwedeng nadaan ka rin sa tokis-tokis dito, ayan, no, sa 8 of Wands. O, siguro, ang bilis, oh. Communicate, tapos iniisip mo na parang, oh, there's the connection, pero ano pala, yung mali lang pala yung nasagap mong signal. Or pwede naman talaga na parang pina-fall ka rin niya na sa mga sweet talk niya, no, sa mga patwitams niya. Pwedeng part lang din talaga ng ano niya yun eh, ng pagiging flirtatious niya. Pero ang nakikita ko kasi pwedeng nagmi-mini-mini mo talaga tong person mo eh. Kaya siguro manakana ka kung magparamdam to. Alam mo yun, walang specific schedule. Monday to Sunday, pwedeng paiba-iba lang ng araw or paiba-iba ng oras, no? Minsan, kukonek sa'yo, minsan hindi. Ace of Cups, oh. So, iniisip mo, nung una may potential. So, iniisip mo, oh, maybe, merong connection talaga. Pero kasi minsan, minsan sa umpisa lang, magaling lang sa umpisa. Kaya nga, dun mo rin malalaman eh. Doon mo rin talaga malalaman. Tapos by the time na nagde-demand ka na, ikaw pa ngayon yung mapapahiya kasi wala naman pala kayong label. Oo. 'Di ba? So ikaw pa ngayon yung nahihiya. Doon sa kung ano yung dapat na deserve mo. Pero ito real talk marami rin kasi ako napapansin, kahit anong gender, babae, lalaki, whatever. Yung iba naman kasi, nag-a-assume din sila kagad. So yun, maganda rin kasi na wag tayong mag-assume agad na porke nag-chat lang kayo ng 3 gabi or magdamag ng mga tweetams, tapos feeling mo agad na meron na kagad something. Yung iba, ang daming ilusyonada eh. Sorry naman, dami kong mga nakikitang ilusyonada sa mga comment section ko, mga nagme-message sa akin, na sa totoo lang, minsan wala talagang kasalanan yung lalaki. Pero yung mga babae na ilusyonada na kaibigan lang naman pala trato, barkada, pero sila, nag-iilusyon kagad sila na may kuning-kuning, na merong something agad sa kanila ng lalaki. Tapos ililabel niya po, maloko yan, ganyan-ganyan, or feeling mo girlfriend ka, pero hindi naman talaga eh. Minsan ikaw lang talaga ilusyonada, dear. Dami ko nakikitang ganyan. Actually, hindi ko napapangalanan yung mga yun sa mga comment section. Pero yes, meron. So, alam mo, nasa sayo na lang talaga kung mag-walk away ka na lang sa ganitong situation kesa yung hintayin mo na masyadong deeply fallen ka na dito sa person na to. Tapos siya, wala naman talaga siyang feeling sa'yo. Okay? Kasi nakakakita rin naman ako ng 8 of Cups dito. So, it could be. Siguro kung medyo nahihimasmasan ka na, actually siguro napapansin mo na rin. Pwedeng actually pinag-iisipan mo na yun, pinagdidesisyonan mo na kung talagang ika-cut off mo na itong person na ito. Ngayon, no? Actually, pinag-iisipan mo na yan eh. O, di ba? Di ba si King of Swords wise yan? So, pwedeng advice sa'yo yan. Sinasabi ni King of Swords. O,
Kung talagang wise ka, pag-isipan mo to. O, baka kasi talagang akala mo may connection, akala mo may partnership, chorba, pero baka kasi wala naman talaga eh. O, ayan o, Four of Swords, nag-iisip pa rin. Dami talagang energy ng pag-iisip dito eh. Ano pa? So, try nating tignan ko anong energy nitong person na to, Chariot. To. Alam mo, itong person mo, very opportunist siya. Kasi ayan, no, Chariot, maybe this person is dealing with another person bukod sa'yo. Pwedeng namamangka sa dalawang ilog to, pinagsasabay. Kaya no, kita mo ba yan, nakasakay sa chariot, tinahampas yung dalawang kabayo. Isang puti, isang itim. So maybe ikaw yung isa dyan. Tapos meron pa siyang isa pang alam mo yun, pwedeng ikaw yung reserba or pwedeng ikaw yung yung main, hindi ko alam eh. No? Pero ang napifeel ko nga lang dito, sabi ko nga lalo na kung manakanak kang magpakita yan, magparamdam, pwedeng meron talaga siyang Ayan, no, ito, tinatanong ko kasi sa isip ko, ano yung mga energies na itong person na to, baka naman bigyan tayo ng hint ng cards. No? Chariot, by the way, is Cancer energy kung merong mang Cancer dito. Ayan, no. O, lalo na kung LDR kayo, may globe-globe dyan. O, baka yung iba kasi magkalayo kayo. Siguro iniisip niya, hindi naman ako mahuhuli nito kasi hindi naman kami same ng country or same ng city. Di ba? Or usually kasi yung mga ibang LDR, nabubuo lang naman yung connection ninyo sa chat, online. So, para sa akin, hindi ganun ka-solid talaga yung foundation. No? So, yan. Pwedeng iba LDR, take only what resonates na lang. O lumitaw si strength card, pwedeng merong Leo energy dito. No? So, gaya nga ng sabi ko, itong person na to, meron kasing mga twos dito. So, it could be na hindi lang ikaw yung kinakausap nito. Kaya wag ka na rin magtaka kung manaka-naka lang kung magparamdam, magpakita. Alam mo, isa pa, mixed signals talaga tong person mo kasi ito, yung mga set ng cards na yan, puro energy niya yan, tinanong ko dyan eh. So, nakikita ko meron talagang pagbabago ng direction or pagbabago ng isip dito sa connection ninyo, lumitaw ang Wheel of Fortune, no? Ano siya eh, inconsistent talaga yung nafe-feel ko na energy dito eh. Pwedeng hot, cold, purong sulong, pabago-bago kasi siguro yun, sa pang red flag yun, kung pabago-bago lagi ng behavior, ng energy tong person mo. Ayan o, magician energy, manipulative energy. Alam mo yun, so dito pa lang yung mga energies ng person mo, mga red flags na yan. Or maybe this person is just trying to be nice sa'yo. Pwede namang nung una, akala niya, type ka niya, pero baka kasi nagbago, nag-iba isip, or meron din siyang ibang kakonect or nakilala, no? Kasi nga nakita ko, maybe this person is may mga pwedeng gusto ka rin naman niyang diretsahin, pero pwedeng nag-hold back lang siya, pwedeng hindi niya masabi, or hindi ko alam kung ikaw ba yung nag-hold back dyan sa strength card, no? Kasi pwedeng hindi rin naman niya masabi na alam mo yun, na pwedeng hindi ka rin naman niya madiretsa, prangkahin, no? Hindi niya siguro masabi to your face, or nag-iipon pa siya ng kapal ng mukha, or maybe nag-iipon pa siya ng lakas ng loob, strength card, kapal ng mukha, para lang
maprangka ka niya, madiretsa ka na niya or whatever, or kung ikaw man yun. Okay, tingnan pa natin. Pero hindi ko gusto yung energy niya kasi ano siya eh. Kung nagbago kasi isip niyan, ibig lang sabihin nun, yun eh maliwanag na pruweba na nung una pa lang, hindi talaga ganun ka-solid yung feelings niya. Kasi hindi siya sure eh, nagbago eh. 'Di ba? Nagbabago lang naman sa relationship kung merong mga tragic na nangyari sa inyo para mabago yung feelings sa isa't isa. Pero kung wala naman, 'di ba? Wala namang major eksena or tragic na eksena para bigla na lang siyang maging cold or magbago, eh, dun pa lang para sa akin, ano na yun, sign na yun eh, di ba? Alam niya kasi na siya yung superior, by the way, Emperor. Alam niya eh. Siguro nafe-feel niya rin yung aura mo na alam niya na baka nakikita niya sa'yo, nafe-feel niya na mas lamang yung feelings mo, mas deads ka sa kanya, mas deads ka kaysa sa kanya. So, parang ang feeling ko itong person na to superior siya in terms of feelings. Kumbaga, llamado kasi ikaw mas invested ka sa kanya, mas attracted ka siguro, baka alam niya, nababasa ka rin niya. Okay? So, alam mo, parang according to the cards, kung ano yung mga advice para sa'yo. Siguro, ikaw na mag-initiate kung ano man yung, kung talagang, alam mo yun, wala kang peace of mind, like ka nai-stress dito, ikaw na mag-initiate. Actually, kung talagang ganyan na parang hindi ka naman niya binigyan ng importansya at lagi kang nasa guessing game, kung ano ba talaga ang standing mo sa kanya, alam mo, mas maganda mag-walk away ka na lang kagaya nung nakita ko sa 8 of Cups kanina. Yan. It's better to walk away and know your worth. Respect mo na lang yung sarili mo lang din. Kasi ayun, no, nakikita ko dito, this is something na, ano eh, mabubroken heart ka lang dito. Okay? Hindi ka naman beggar para humingi ng place sa puso niya. Kasi kung talagang importante ka, hindi mo na kailangan mag-beg. Nandun ka na meron ka ng spot dapat talaga dun. Kaso dito hindi eh. Okay, Three of Swords could mean pwedeng abandonment, separation, being ghosted, being discarded, kung ibabasura ka niya, alam mo yun. Matidisappoint ka lang din eh, alam mo yun. So, ayan, magpaka-honest ka na lang din. Kung gusto mo pa siyang kausapin, pwede naman. Pero pwede rin kasing mag-walk away ka na lang and know your worth. Hindi mo deserve na maghabol, mag-explain, mag-interrogate ng tao, ng lalaki o babae, no? Para lang sa worth mo. Okay? Pwedeng ikaw na mismo ang mag-decide, i-cut off mo na lang tong person na to, according to the Queen of Swords. Or, pwedeng ang sinasabi nito, maging honest ka na lang sa sarili mo. Kung ayan, kung majority ng mga sinabi ko, mga red flags na check sa'yo yun, o diba? Nakakota ka na sa checklist. So, yan o. I-regain mo yung power. Emperor. Ikaw ang masusunod dito eh. Hindi ka magre-rely sa kung ano lang yung mga paasa na binibigay niya sa'yo, yung mga buladas niya, no, empty promises niya. Hindi. Know your worth and own your power with the Emperor and the Queen of Swords. And maging wise ka to walk away from situations like this wherein parang nakaka-drain, nakaka-stress sa'yo. No? And walang binibigay na clarity. Ayan o, Three of Wands. So, diba? Sabi ko nga parang pwedeng trio kayo dito eh. Alam mo yon.
So, ang dami talagang mga signs dito na pwedeng itong tao na to, nagde-decide pa lang siya, namimili pa lang siya, or napagsasabay-sabay kayo. Diba? Ayan o, Ten of Pentacles. Dapat ang aim mo is yung person na deserve mo, yung magbibigay sa'yo ng stability. Yung yung pangmatagalan. Pang pang pamilya. Yun ang person na hanapin mo, hindi yung mga ganito na ikaw pa yung naghahabol, ikaw pa ngayon yung nahihiyang magtanong, di ba? Okay? So, yan yung reading ninyo. Please don't forget to subscribe, pa-follow, pa-comment, pa-like, pa-share, babush.